Lilipad patungong Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Biyernes. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Assistant Secretary for ASEAN Affairs Daniel Espiritu na dadalo ang Pangulo sa 50th ASEAN-Japan Commemorative Summit. Ayon kay Espiritu, mahalaga ang okasyong ito dahil isa ang Japan sa unang dialogue partners ng ASEAN at isa sa most dynamic. Its participation in ASEAN has covered not only political security matters such as defense and transnational crime and mutual legal assistance, but also mutual economic activities which all helped in community building in ASEAN, and also socio-cultural and people-to-people activities. It's a whole gamut of relations, and they were able to sustain and develop it through the years, such that this year they were declared comprehensive strategic partner of ASEAN. Sabi ni Espiritu, inaasahang matatalakay sa summit ang mga usaping may kaugnayan sa South China Sea, East China Sea, Myanmar, North Korea at iba pang international developments. Samantala, bukod sa ASEAN Summit, may isa pang event na dadaluhan si Pangulong Marcos, ang Asia Zero Emissions Community na hiwalay na regional organization na binubuo ng ASEAN, Japan at Australia. May nakatakda ring bilateral meeting si PBBM kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Binanggit rin ng DFA ang mga nakakasang business meetings kung saan ilalatag ang status report sa pledges and agreements na napirmahan noong Pebrero, habang may aasahan ring mga bagong kasunduan sa pamumuhunan. Bago bumalik ng Pilipinas sa December 18, makakaharap rin ng Pangulo ang Japanese Emperor at Japanese Empress sa Imperial Palace. Para sa MBC Network News, ito si Lef Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.